May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, magandang gabi sa iyo at sa lahat ng nakikinig ng inyong programa. Bago ang lahat, nais ko lang magpasalamat sa inyo DJ Main. Madalas kasi kaming makinig ng aking jowa sa programa ninyo gabi-gabi. Gabi-gabi kaming nakasubaybay sa inyo at talaga namang ubod kaming nahuhumaling sa bawat confessions na binabasa mo. Kaya naman naisipan ko na magbahagi na rin ang kwento namin ng jowa ko. Ako nga pala si Jay, 27 years old at taga-Tondo, Manila. Hindi ganong kapogian pero pwede na. Ang girlfriend ko naman ay tawagin na lang nating Cindy. 27 years old at taga-Tondo, Manila rin. 5 years na kaming magjowa, magkasintahan, mag-boyfriend-girlfriend. Maganda siya, DJ Main. Straight ang buhok, pilugan ng mata at makinis ang balat. At bukod doon, masasabi kong medyo chubby siya pero solid siya sa pagkaldag. Hindi sa pagsasayaw yung tinutukoy ko ha, kundi sa kama. Live-in din pala kami at 3 years na. Nakatira kami sa isang squatter sa may Tondo, Manila. Ayoko man tawaging squatter, pero ganun po kasi talaga ang lugar namin. Palaging may batuhan ng bote at sigawan gabi-gabi. Pero kahit na ganoon, ay healthy naman yung pagsasama namin ni Cindy. Kahit pa magulo tuwing gabi sa amin, magulo rin naman kami sa kama ni Cindy gabi-gabi. Diyan talaga kasi kami masagana. Walang humpay na kaldagan sa higaan hanggang sa yung masaganang pagpapainit namin ni Cindy ay naapektuhan na ang ibang tao. Dito magsisimula ang confession ko. Umuwi ako galing trabaho. Gabi iyon at talagang sobrang pagod ako. Hindi muna ako nagbihis na mga oras na iyon. Dahil ang bala ko sana ay magpahinga na kaagad. Pero nung tumambad kasi sa harapan ko ang jowa kong si Cindy, naka-perfect shorts siya. At talagang kita ang kaluluwa niya. Madalas ko naman siyang makitang ganon. Pero ngayong gabi parang may kakaiba sa kanya. Babe, welcome home. Masaya niyang bungad sa akin. Okay ka lang ba? Bakit kanina ka pa nakatitig sa akin dyan? Patanong niyang sabi sa akin. Wala naman babe, ang sexy lang ng suot mo eh. Medyo nanggigigil nga ako. Tumawa kami pareho DJ Main dahil sa tinagal-tagal naming magkasama ni Cindy. Ngayon lang ako naging ganun sa kanya. Hindi ko alam pero baka na-miss ko lang siya o sobrang pagod lang din talaga sa trabaho. At habang nag-uusap kami ni Cindy, pinaupo ko muna siya sa tabi ko. Sinabihan ko siya na pwede bang magpainit muna kami bago magpahinga? Ang sabi niya lang sa akin ay, kakauwi ko lang at baka pagod na ako sa trabaho. Mas mabuti na lang daw na ipahinga ito. Pero sabi ko sa kanya na siya ang pahinga ko. Ang mapawi ni Cindy ang pagod ko. Oo, DJ Main. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Sinabi naman sa akin ni Cindy na hindi pa siya nakakaligo dahil nabisi siya kakaasikaso sa bahay namin. Pero aaminin ko DJ Main, gusto ko ang amoy ni Cindy kahit wala siyang ligo. Siguro ganun talaga pag mahal mo ang isang tao. Kaya naman binigyan ko siya ng isang
Matamis na halik sa leeg. Sabay sabing, gustong-gusto ko talaga yung amoy mo, babe. Tapos bigla kong hinilikan ang labi niya. Sa mga oras na iyon ay wala na siyang kawala sa akin. Dahil alam ko ang kiliti ng jowa kong si Cindy. Habang hinahalikan ko siya, hindi na ako nakapagpigil pa. Hinawakan ko ang malambot niyang tip-tip. Pabilog kong hinimas ito. Hanggang sa marinig ko na yung halinghing na talagang nagpaakit sa akin ng todo. Sa mga oras na iyon, DJ Main, wala na siyang balak umatras. Dahil talagang sintigas na ng sago ang dalawang bilog niya sa dibdib. Hanggang sa unti-unti kong itinataas ang damit niya. At tinanggal para tikman at kainin ng tuluyan si Cindy. Pero hindi pa ako natatapos sa paghalik at pagkain lang sa kanya. Habang binabaliw ko siya sa mga teknik ko, pinagapang ko na ang isa kong kamay. At unti-unting himasin ang nakatago niyang yaman. Ang nakatago niyang yaman sa kanyang perfect shorts. At doon ko tuluyang naramdaman yung naglalawa niyang hiyas. Noong nakita at naramdaman kong naglalawa na si Cindy sa ginagawa ko, hinubad ko na yung perfect shorts niya. Nagreklamo siya sa akin at sabay sabing, "Babe, hindi pa nga ako naliligo." Pero binaliwala ko lang yon, DJ Main. Dahil hindi naman iyon ang unang beses na kinain ko siya ng walang hugas. At doon ko siya sinimulang kainin. Nakita ko kung paano siya makiliti at manginig. "Oh, babe, yung dila mo!" sigaw niya sa akin. Habang tuloy-tuloy ko siyang kinakain, sinubukan kong gumamit ng dalawang daliri. Ipapasok ko pa lang sana yung isang daliri ko, DJ Main, pero bigla na lang lumakas ang pagsigaw ni Cindy. "Oh, babe, malapit na ako! Ayan na!" At noong pinasok ko na ang isang daliri ko, biglang sumabog at nagkalat ng mainit. Nalikido si Cindy. Nabigla ako sa nangyari at ganun din siya. Hinang-hina siya habang nakatingin sa akin. Humingi siya ng pasensya. Pero binaliwala ko lang iyon at hinalikan siya. At dahil napagbigyan ko na siya ng matinding warm up, ako naman ang humingi sa kanya ng pabor. Habang hinuhubad ko ang suot ko, na-realize ko na basang-basa rin pala ako. At inilabas ko na ang aking sundalong nakasaludo kay Cindy. At doon ko agad sinunggaban si Cindy. Bigla niyang hinawakan ang alaga ko at nilaro niya rin ang dalawang eggnog ko. Akala ko nga ay napagod na siya sa ginawa ko, pero hindi pa pala. Kitang-kita ako sa mga mata niya kung gaano rin siya kasabik. Dahil doon, mas lalo kong naantig sa kanya. Doon ko siya sinimulang ihiga, DJ Main. Pinasok ko ang kuweba niya habang nakabukaka siya. Paborito niya kasing posisyon iyon. Dahan-dahan kong sinagad hanggang sa maramdaman ko yung kipot ng butas niya. Habang sumisikip at lumuluwag siya, binilasan ko ang pagbayo sa kanya. "Oh, babe, isagad mo pa, babe! Please! Please!" saad niya habang umuungol. Tuloy-tuloy kong kinayod ang kakiputan ng kanyang kuweba at sabay kinagat ko ang dalawang
bulitas niya. At doon sobrang nabaliw siya, DJ Main. Mas lalo siyang tumulas at mas lalo siyang sumikip. Wala kang maririnig sa paligid kundi sigaw niya at ungol ko. Pero para kaming aso't pusang nagwawala nung oras na iyon. Malapit na akong labasan ng mga oras na ito, kaya inihinto ko muna ang pagbayo ko. Nagpalit kami ng posisyon. Pinatalikod ko si Cindy at doon pinasok kong muli ang kuweba niya. Napaungol siya sa ginawa ko. Sa bawat pasok at paglabas ng alaga ko, kitang-kita ko ang panginginig ng katawan niya. Dahil dito, mas naramdaman ko na malapit na akong sumabog. Babe, malapit na ako. Ready ka na ba? Sabay tayo Hanggang sa sumabog ang katas ko sa kaloob-looban niya. Punong-puno. Tumatagas yung katas. At pagkatapos noon ay hinalikan ko siya. Pagod kaming natapos at fully satisfied sa nangyari. Pero hindi namin alam na may plot twist. May kapalit pala ang lahat ng sarap. Kinabukasan, pagising namin ni Cindy, may kumakatok sa pintuan namin. Tumambad sa amin ang isang tanod. Inirereklamo raw kami ng mga kapitbahay sa sobrang ingay. Halos gabi-gabi raw may complaint sa amin ang mga tao. Ikinagulat namin iyon ni Cindy dahil wala naman kaming kaalam-alam. Naging problema namin ito ni Cindy, DJ Main. Kada lalabas ako o siya, ay pinagtitinginan kami ng mga tao. Hindi namin alam kung paano iiwasan ang ganitong sitwasyon. Dahil first time namin ni Cindy at sobrang natatakot at naiilang na kami. Gusto namin lumipat pero wala na kaming pera. Nakasanayan na rin namin kung nasaan kami. Ang ganoong ingay kapag nagtatalik, parang normal na sa amin. Kaya gusto ko lang po sanang humingi ng advice kung paano ang gagawin sa ganitong sitwasyon. Maraming salamat, DJ Main, at hanggang dito na lang ang aking confession. From J of Cavite. Sa isang relasyon, akala natin sapat na ang pagmamahal para maging maayos ang lahat. Pero kapag nagsama na kayo sa isang bubong, doon mo marirealize na ang tunay na tahanan ay hindi lang lugar ng saya, kundi lugar ng pag-unawa at pag-a-adjust. Hindi lang kung saan kayo masaya, kundi kung saan kayo marunong rumespeto sa isa't isa at sa paligid ninyo.